Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Demi. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Nang mga panahong ito, nababalot ng takot ang buong baryo. Marami sa kanila ang hindi lumalapit sa karagatan dahil sa mga nilalang na naglipan. Ngunit tanging pangingisda lamang ang ikinabubuhay ng mga tao doon. Wala silang magawa. Marami na ang namatay dahil sa kagagawa ng mga elementong nangunguha ng tao. 14 na taong gulang si Demi na mga panahong yun nang maganap ang isang pangyayari na nakapagpabago sa sitwasyon ng baryo hanggang sa may manggagamot na napadpad sa lugar. Hindi sinasadyang napalapit ito sa dalampasigan at naramdaman ang presensya ng mga nilalang. Mukhang hindi lang sakit ng katawan ang nararanasan ng mga tao rito. Manong, ano ba ang meron sa karagatang yan? Bakit wala ni isang bangkang pumapalaot? Wika ng lalaki. Sa kabila ng katotohanang alam na ng binata ang nangyayari, mas ginusto pa din itong malaman mula sa mga tao ang totoo. Maniwala ka sa aking bata. Isinumpa ang karagatang yan at wala nang gusto na lumusong. Dahil hindi na sila nakakaahon, natatagpuan na lamang ang katawan sa tabing dagat. Tuyong-tuyo na parang hinigop ang lahat ng laman ng katawan. Tugon ng matandang lalaki. Ama ni Demi. Natawagin na lang natin sa pangalang Neryo. Ganun ba? Nakita niyo naman ba kung ano ang may gawa? Hindi. Pero sigurado kaming may mga nilalang sa tubig. Sila ang kumukuha at pumapatay sa mga taong nagagawi dito. Kung wala kayong nakikita, paano niyo nasasabing may naninirahan dito? Batay na din sa pagkamatay ng mga residente at pagkawala ng ilan sa amin. Kaya wala ni isa sa mga taga rito ang pumapalaot. Nabubulok na lamang ang mga bangka sa dalampasigan. Ayaw na mga taga dito na mapahamak. Ganun ho ba? Gusto kong maranasan yung sinasabi mo. Tara na. Tatapusin ko muna ang panggagamot sa pasyente. O sige, matanong ko lang. Ano bang pangalan mo, iho? Tawagin niyo na lang ho ko sa pangalang Lucario. Ganun ba? Debe, sabahan mo nga itong si Lucario sa bahay ng tiya isa mo. Opo, tay. Ako na pong bahala. Wika ni Demi. Habang nasa daan, pinagmamasdan lamang ng binata ang lalaki. Namamangha ito. Malaki ang katawan ni Lucario. Mahaba ang buhok at kapansin-pansin ang burdas sa katawan. Maging ang dalawang itak na nakasukbit sa tagiliran ng lalaki. Natigilan lamang ito nang bigla itong magtanong. Bata, malayo pa ba tayo? Tanong ni Lucario. Hindi po. Liliko lang po tayo dyan sa puno ng nyog. Yan na po yung bakura ng tiyahing ko. Tugon ni Demi. Mabuti naman kung ganun. Pagdating natin doon, antayin mo na lang akong lumabas. Huwag ka nang sumunod ha. Po, gusto ko nga makita kung paano kayong manggamot eh. Tapos,
Iiwanan niyo ako sa labas? O sige, ikaw ang bahala. Pero uunahan na kita ha. Hindi ka aya-aya ang makikita mo. Ayos lang po yun. Tara na po. Siguradong kanina pa nag-aantay si Tia Isa. Wika ni Demi. Pumasok ang dalawa sa loob ng tahanan. Nakita ang nakaratay na dalaga. Demi, ito na ba yung manggagamot na sinasabi ni Neryo? Tanong ko lang, may nais ho ba kayong inumin? Tanong ni Tia Isa. Kabilang ho yung sa akin. Uy Bubet, bakit hindi ikaw yung kumuha nun? Lubos-lubusin mo na. Total, gusto mo ding sumama dito, hindi ba? Utos ni Locario. Dali-daling kumuha ng kape ang binata. Iniabot ito kay Locario. Matapos ay naupo si Demi sa tabi ng pinto. Habang pinapanood ang manggagamot, hinawakan nito ang pulso ng pinsan ni Demi. Natawagin na lang natin sa pangalang Ani. Matanong ko lang iya, saan ka huling nagpunta? Magsabi ka ng totoo. Tanong ni Locario. Napatingin ang dalaga kay Aling Isa na tila nagdadalawang isip na sumagot. Sige na, Ani. Sagutin mo yung tanong ng manggagamot. Wika ni Aling Isa. Huwag kang matakot. Walang sino man ang magagalit sa'yo. Isa pa, kailangan kong malaman ang totoo para malaman ko kung ano ang gagawin sa'yo. Wika ni Locario. Bakit po ba kailangan yung itanong yung mga ganyang bagay? Hindi ba pwedeng gamutin nyo na lang po ko? Tanong ni Ani. O sige, pero walang sisihan na. Tugon ni Locario. Biglang diniina ni Locario ang palad ng dalaga gamit ang hintuturo. Napasigaw ito at laking gulat ng mga taong naroon dahil biglang nagbago ang boses ng dalaga. Sinasabi ko na nga ba eh. Ngayon nilalang, sabihin mo sa akin kung anong ginagawa mo sa katawan ng dalagang ito. Wika ni Locario. Napakatalas talaga ng iyong pang-amoy, Locario. Bakit pa kailangan mo pang makialam? Akin ang katawan ng dalagang ito. Hindi ko hahayaang makuha ng iba ang malusog na katawan ng dalagang ito. Tugon ng elemento. Alam mong, hindi kayo pwedeng manahan sa katawan ng mga mortal, hindi ba? Isang beses ko lang sasabihin sa'yo. Lumabas ka. Iwanan mo ang katawang ito kung ayaw mong magkaroon ng problema. Hindi. Hindi pwede. Dahil sa oras na lumabas ako sa katawan ng dalagang ito, sigurado kong kukunin siya ng engkantong dagat. Hindi ko malaman kung pinoprotektahan mo ang dalagang ito o nagiging makasarili ka lang. Pero uulitin ko sa'yo, lumayas ka kung ayaw mong magkaproblema sa akin. Pangako, wala akong balak na masama sa dalagang ito. Nais ko lamang siyang protektahan. May magandang bukas ang taong ito. Wika ng engkanto. Nang marinig ang paliwanag ng elementong nasa katawan ng dalaga, naniwala naman si Locario sa sinabi ng nilalang. Kaya kagad niyang kinausap si Aling Isa.
Walang sakit ang anak mo, Manang. Pero may kailangan akong gawin. At malaking tulong ang dalagang ito sa binabala ko. Wika ni Lucario. Kung ano man ang binabalak ninyo, sana lang hindi mapahamak ang anak ko. Tugon ni Aling Isa. Pangako, hindi siya mapapahamak. Magtiwala ka. At ako nang bahala. Muling wika ni Lucario. Matapos makipag-usap kay Aling Isa, muling hinarap ni Lucario ang nilalang na nasa katawan ng dalaga. Sabihin mo sa akin kung ano ang binabalak mo. Tanong ng engkanto. Balak kong solusyonan ang dalawang problema sa isang bagsak lang. Pero kakailanganin ko ang tiwala at tulong mo. Kung talagang hangad mo ang ikabubuti ng dalagang ito, ipagkatiwala mo siya sa akin. Tugon ni Lucario. Hanggat walang magiging banta ng panganib sa kanya, pumapayag ako. Ngunit sa oras na mapahamak si Ani, sisiguraduhin kong mananagot ka sa akin. O sige, payag ako. Mamayang gabi, sisimulan natin ang plano. Sa ngayon, hayaan mo munang makapagpahinga ang dalaga. Wika ni Lucario. Nawala ng malay si Ani at maya-maya lang nahimasmasan na ito. Teka, ano pong nangyari sa akin? Bakit sobrang parang pagod na pagod yung katawan ko? Tanong ni Ani. Magpahinga ka na muna, Iya. Kakailanganin mo ang lakas mamayang gabi. Tugon ni Lucario. Hindi ko po maintindihan. Nay, ano po bang ibig sabihin ng lalaking ito? Saka, bakit po ba siya nandito sa bahay natin? Tanong ni Ani. Isa siyang manggagamot, anak. Tutulungan niya tayong gumaling yang nararamdaman mo. Maayos naman po ko na ya. Nangihina lang po yung katawan ko. Saka, nananaginip ng kung ano-ano. Maliban po doon, wala naman po akong ibang nararamdaman. Magtiwala ka lang, anak. Magiging maayos din ang lahat. Pag-uusap ng mag-ina. Ngunit naputol ito nang sumingit si Lucario. Aling Isa, bakit hindi mo sabihin sa anak mo ang katotohanan? Sabat ni Lucario. Anong totoo, Nay? Bakit po? Ano po bang nangyayari sa akin? Isang nilalang o engkanto ang nananahan sa katawan mo, Ani. Tugon ng ina. Nagulat ang dalaga nang marinig ang sinabi ng ina. Si Lucario na ang nagpatuloy ng pagpapaliwanag. Ito ang dahilan ng panghihina mo, Iha, at pananaginip ng kung ano-ano. Dahil hindi kaya ng katawan mo ang dalawang espiritong nananahan dito. Ngunit sa oras na umalis ang nilalang sa katawan mo, pagpepiestahan ito ng mga engkantong dagat. Pagpapaliwanag ni Lucario. Kaya pala, madalas ko din pong nadidinig sa isipan ko yung mga katagang yan. Sino po ba yung nilalang na nasa katawan ko? Isang engkanto. Ngunit sinisiguro ko sa iyo, Iha, isa itong mabuting nilalang. Magtiwala ka lang sa akin at may paraan ako para wakasan ang hirap na nararamdaman mo. Wika ni Lucario. Napatango ang dalaga
Bilang pagsang-ayon, patuloy lamang na nakikinig si Demi sa mga nangyayari. Nakaligtaan na nitong kailangan niyang umuwi. Alam na mga magulang nito na nasa tahanan siya ng tiyahin. Kaya hindi na nag-abala ang binatang bumalik sa tahanan upang magpaalam. Kinagabihan, nang maihanda na ang lahat, dinala ni Lucario ang dalaga sa dalampasigan. Maraming mga tao ang tumututol, ngunit hindi nakikinig ang binata. Lucario, delikado ang pinabalak mo. Baka mamaya mapano ang bata. Wika ni Mang Nerio. Magtiwala ka lang, Mang Nerio. Alam ko ang ginagawa ko. At kayo dyan, ayaw nyo bang maputol ng tuluyan ang sumpa sa lugar na ito? Tatanga na lang ba kayo habang unti-unting nawawala ang pangkabuhayan nyong lahat? Tignan nyo ang paligid. Sabihin nyo sa akin kung para saan ang mga bangkang yan, maging ang mga lambat. Naparito ko, hindi lang para gamutin ang dalagang ito, kundi tuluyang wakasan ng takot na bumabalot sa baryo ninyo. Wika ni Lucario. Pero bakit si Ani? Ano bang meron sa kanya? Ang pamangkin mo ay may kakaibang kakayanan. Malakas ang kanyang espiritual na kakayahan. Kaya niya nagawang kanlungin ang engkanto sa loob ng katawan niya. Dahil doon, ito ang hinahabol na mga engkantong dagat. Mas malakas na kaluluwa. Mas masarap yun para sa kanila. Eh ano naman ang balak mong gawin? Bakit kailangang ipain mo ang pamangkin ko? Sa pamamagitan ni Ani, palalabasin ko ang mga engkantong dagat at susubukan kong makipagkasundo. Ngunit sa oras na may gawin silang hindi maganda, sisiguruhin kong walang matitira sa kanilang buhay. Pagpapaliwanag ni Lucario. Nanahimik ang mga tao nang madinig ang sinabi ng lalaki. Matagal na din nilang gustong makapagpatuloy sa kanilang hanap buhay. Ngunit hinahadlangan ito ng takot sa mga naglipa ng nilalang. Kinausap naman ni Lucario ang dalaga. Sumang-ayon naman ito sa kanyang binabalak. Matagal nang naghihikaos ang aming baryo. Hindi namin alam kung saan kukuha ng makakain. Nahihirapan na din po yung mga magulang ko. Kung ito lang po yung tanging paraan. Sige po, Mang Lucario. Pumapayag po ko na magsilbing pain. Wika ng dalaga. Maya-maya ay pinalusong na ito ni Lucario sa tubig. Nagtakip na lamang ng bunganga ang mga taong nanonood dahil sa takot. Ngayon, Iha, ipikit mo ang iyong mga mata. Utos ni Lucario. Ipinikit naman ni Ani ang mga mata. Nagsimulang mag-usal na mga dasal si Lucario. Nawala ng malay ang dalaga at hinayaan niya itong lumutang sa tubig. Siguruhin mo lang na walang mangyayari sa kanyang masama, Lucario. Dahil ako ang kakain ng kaluluwa mo. Kung sakaling may mangyari sa dalagang yan. Banta ng engkanto. Magtiwala ka lang sa akin, engkanto. Sa hudyat ko, muli kang papasok sa katawan ng dalagang ito. Tugon ni Lucario. Nag-antay lang ng ilang minuto ang lalaki at nang maramdaman ang presensya ng engkantong tubig, sinabihan nito ang elementong nananahan sa katawan ng dalaga na pumasok. Nang muling makapasok,
Itinali ng lalaki ang isang kwintas na gawa sa itim na kabibe. Biglang nakarinig ng nakakabinging sigawan ang mga tao. Napatakip ng tenga ang mga ito. Ang ilan ay nagdugo pa ang ilong dahil hindi makayanan ang lakas ng presensya ng mga nilalang. Nilingon ng matanda si Mang Neryo. Sinabihang paalisin ang mga tao sa lugar dahil maaari silang mapahamak kung sakaling mamataan sila ng mga engkantong tubig. Dali-dali namang nagsitakbuhan ang mga ito palayo sa dalampasigan. Naiwan si Demi na nakatago sa puno ng nyog. Pinagmasdan nito ang susunod na mangyayari. Hanggang sa nagpakita ang isang malaking nilalang. Malapogita ang itsura nito. Mahaba ang mga galamay. Matatalas ang ngipin. At nababalot ito ng makakapal na kaliskis. Nilapitan nito si Lucario at ang dalagang hawak-hawak ng lalaki. Ano pang hinihintay mo, engkantong dagat? Bakit hindi mo siya kunin? Ano ito? Isang uri ng alay. Pasensya na. Pero hindi kami mabubusog ng kapiranggot na karne. Wika ng engkantong tubig. Huwag kang mag-alala. Pampagana lang ito. Bakit hindi mo siya hawakan? Hindi ka ba natatakama? Wika ni Lucario. Nakita nito ang kakaibang tingin sa mata ng engkantong tubig. Marahan nitong inilapat ang galamay sa tiyan ng dalaga na siyang malaki nitong pagkakamali. Dali-daling hinawakan ni Lucario ang galamay ng nilalang. At kahit gaano pa kadulas ang mga ito, hindi niya magawang makawala. Wala ka din palang pinagkaiba sa mga isda. Kaunting pain lang kakagat ka na. Wika ni Lucario. Walang hiya ka. Hindi mo ba alam na ako ang hari ng mga engkantong tubig sa lugar na ito? Pagsisisihan mo ang kalapastangan ng ginawa mo. Hindi ka sasantuhin ng mga alagad ko. Alam ko, at ikaw mismo ang pakay ko. Alam mo ba kung bakit hindi ka makakawala? Pagmasdan mong mabuti kung anong nilalang ang nakapulupot sa katawan mo. Wika ni Lucario. Nanlaki ang mga mata ng engkantong tubig nang makita ang naglalakihang baging na nakapulupot sa katawan. Hawak pa din ng lalaki ang galamay ng nilalang. Samantalang si Ani naman, unti-unti nang papalayo, papunta sa dalampasigan. Dali-dali itong sinagip ni Mang Neryo at dinala sa buhangin. Walang hiya kang antinghero ka. Naisahan mo ko. Pero wag kang magpapakampante. Dahil isang utos ko lang sa aking mga alagad ay siguradong... Natigil sa pagsasalita ang engkantong tubig. Sinong mga alagad? Mukhang wala na sila sa likod mo. Sabat ni Lucario. Nagulat ang nilalang nang malamang nagsipulasa na ang mga alagad. Ibinaling nito ang tingin kay Lucario. Sinubukang atakihin ang lalaki.
Ngunit patuloy pa rin itong pinipigilan ng naglalakihang baging. Ano ba ang nais mong mangyari? Magsalita ka, antingero. Simple lang, engkantong tubig. Gusto ko lang naman na lumayas kayo sa dalampasigang ito. At huwag mo nang guluhin ang mga tao. Guluhin ng mga tao. Hindi kaya kabaliktaran ng sinasabi mo? Bakit? Anong nakakatawa sa sinasabi ko? Ang mga tao ang unang nanggambala sa amin. Sinira nila ang ilan sa aming mga tirahan. Inabuso ang karagatan at nilaso ng tubig. Ngayon, kami naman ang nawala ng tahanan. Sa palagay mo, wala ba kaming karapatang magigante? May punto ka nga naman. Pero sa tingin ko, hindi pa rin tamang pumatay kayo ng mga tao at gawing pagkain. Kung nagkamali man kami, gayon din kayo. Kaya ano sa tingin mo ang mas magandang gawin? Bakit hindi na lang tayo magkaroon ng kasunduan? Kasunduan. Kilala ko ang hilat sa inyong mga elemento. Alam kong hindi kayo marunong tumupad sa mga kasunduan. Kaya ano ang magiging kasiguruhan ko na hindi mo sisirain ang pangako mo kung sakaling pumayag ako? Alam kong nasa pangangalaga mo ang itim na perlas. Bakit hindi mo ito gamitin laban sa amin? Kung talagang diskumpiyado ka, wala sa mga nilalang ng karagatan ang makakapantay ng kapangyarihang taglay ng itim na perlas na yon. Kaya naman, pabor sa'yo kung sakaling gamitin mo ito. Pag-uusap ng dalawa. Ngunit mabilis na kumilos si Lucario. Dali-daling sinuntok ang nilalang. Napasigaw naman ng malakas ang engkantong tubig. Ano ka mo? Hindi mo ko kailangan linlangin. Alam kong ang mutya ng itim na perlas ang nagbibigay ng lakas sa inyo. Kaya dahil sa ginawa mo, tanggapin mo na lang ang kaparusahan ko. Simula sa gabing ito, hindi na kayo maaaring lumampas sa itatalaga kong hangganan at oras. Pagsapit ng 2:00 ng gabi, hahayaan niyo ang mga taong mangisda hanggang sa sumikat ang araw, at pagsapit naman ng hapon hanggang hating gabi, saka pa lamang kayo maaaring umalis sa inyong mga lungga. At para naman maging patas sa inyo, ang sino mang taong makita niyong sumisira ng karagatan, maaari niyo nang gawing hapunan. Ito ang kasunduang inilatag ni Lucario. At ano naman ang mapapala namin sa kasunduang yan? Kapayapaan, engkantong dagat. Yan ang aking alok sa'yo. Ngayon, kung ayaw mo, madali akong kausap. O sige, hanggat kaya mong pangatawanan ang sinasabi mo, tutupad ako sa kasunduan. Ngunit sa oras na lumabag ang mga tao, alam mo na ang mangyayari. At para mas sigurong tutupad ang bawat isa sa kasunduan, iiwanan ko sa karagatang ito ang mutya ng itim na perlas. Nang sa ganon, sino man ang sumira sa kasunduan, kagad kukunin ng kaluluwa. Ano? Ayos na ba sa'yo ang ganon?
Siguruhin mo lang, antingero. Dahil sa oras na hindi masunod ang kasunduan, uubusin namin ang mga taga-baryo at kasalanan mo ito. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay lumubog na sa tubig ang elemento. Bumalik sa dalampasigan ang lalaki. Kinausap ang mga taga-baryo. Ipinaliwanag nito ang kasunduan at kung ano ang maaaring maging kapalit sa oras na sumira ang magkabilang panig. Nauunawaan naman ito ng mga taga-baryo. Kaya simula ng araw na yon, hindi na sila nangahas na sirain ang karagatan. Ipinagbabawal din nila ang pagpasok ng ibang mangingisda sa kanilang karagatan. Ngunit paminsan-minsan, may mga nakakalusot. At ito ang nagiging biktima ng mga engkantong tubig. Kalaunan, hinayaan na lamang ito ng mga taga-baryo at ang nagsilbing tagabantay ay si Annie at Demi. Ngunit sa kasamaang palad, namatay sa malubhang sakit si Annie. Kaya si Demi na lamang ang naiwan. Matagal na panahon na ang lumipas. Ngunit sariwa pa rin sa alaala ni Demi nang minsang magkaroon ng kasunduan ang antingero at engkantong tubig. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Roger. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Si Roger ay bunso sa 4 na magkakapatid. Nag-iisang lalaki. Kaya madalas ay napagbibigyan sa mga luho. Ang tanging ikinabubuhay ng pamilya ay pangingisda. At may malapad na palaisdaan na ipinagkatiwala sa ama ng isang mayamang taong nakatira sa Maynila. Dahil malayo sa kabiasnan, pinili nitong ipagkatiwala sa ama ni Roger ang ari-arian. Maabilidad ang ama pagdating sa ganitong trabaho, kaya marami ang nagrekomenda na gawin siyang bantay. Noy, marami ang nagiging trabaho dito sa palaisdaan. Tulungan mo ko dito ha. Si nanay mo at si nene na ang bahala sa gawaing magagaan. Ikaw ang lalaki, kaya dapat ikaw ang mas matipuno kaysa sa mga ate mo. Wika ni Tatay Tasyo. Naku Tasyo, hayaan mo na yung anak mo. Kahit anong ituro mo dyan puro naman kalokohan ang laman ng utak niyan. Tignan mo. Pinabayaan niya lang si Nene na maghakot ng bintol na ginamit niyo kahapon para sa ipag-inspeksyon ng mga alimango. Nako, napakabigat at marami. Naabutan ko na lang na nagkanda-kuba-kuba na yung ate niya. Tapos yung anak mo, nandoon. Nawili ka kapanguhan ng langka sa gitnang dibisyon ng palaisdaan. Sabat naman ni Nanay Goring. Si nanay naman tumutulong po ako. Ako nga yung unang nagakot Inutusan niya ako na inakunin yung hinog na langka. Tsaka manguha na din ng mahahalo sa ilalaga niyo ngayon. Kaya yun, hinayaan ko si ate. Kaya naman daw niya Ang dami ko nga pong nakuhang langka May panggata pa at saging. Tutulong po ako na mamaya sa pag-akot ulit. O yun naman pala O sige na Noy, hayaan mo na yung nanay mo. Alam mo naman yan, ayaw niyang maghakot ng mabibigat yung ate mo. Hindi na kasi lumalaki. Ilang taon na maliit pa rin. Nagtawanan ang pamilya sa wika ng ama. Sa ganung kasimpleng pamumuhay na mulat si Roger. Buong akala niya, mananatili na ganon ang kanilang pamumuhay.
Maayos naman ang kitaan sa palaisdaan. Lalo pat habang lumalaki din ang porsyento ng ama. Nasa sekundarya na silang tatlo, habang ang panganay naman ay may asawa na. Hanggang sa isang umaga, nakatanggap ang ama ng liham galing sa kapatid. Ayon sa sulat, may sakit ito at kailangan ng agarang gamutan. Nagbaka sakali na makahiram sa kapatid dahil sa sobrang kakapusan sa buhay. May 3 din itong anak na halos kaedad lamang nila Roger. Habang naghahapunan, napagkwentuhan nila ang problema. Papayag ba kayo kung kukup-kupin na muna natin yung tiyahin nyo? Pansamantala lang naman. Ipapagamot lang natin siya dito. Alam niyo na, mahirap din ang buhay sa kanila. Tapos malayo sa doktor. Tay, hindi po ba mahirap? Magpapatira tayo ng ibang tao sa bahay. Alam niyo naman pong hindi kami sanay na may iba. Naku ne, umandar na naman yung pagkamakasarili mo ha. Tiyahin natin yun at kawawa naman. Kailangan nila ng tulong. Basta tay, kung ano po yung makabubuti, yun po yung gawin natin. Wika ng sumunod sa panganay na kapatid. Natawagin na lang natin sa pangalang Debbie. O siya, kung ano ang pasya ng tatay niyo, yon ang masusunod. Sa akin wala namang problema kung dalhin niya ang mga anak niya para makilala niyo na din. Kapareho niyo din yon, pero 3 lang sila. Tsaka may makakalaro na kayo. Ipunin niyo yung mga damit na hindi niyo na nasusuot ha. Ibibigay natin sa kanila. Wika ni Nanay Goring. Naging maayos naman ang lahat. Ang hindi alam ng pamilya, ito pala ang dahilan ng malaking pagbabago sa buhay. Walang pasok na mga panahong yun, kaya naiayos ng pamilya ang lahat. Sinundo ng ama ang kapatid kasama ang mga anak at iniwan lang ang asawa. Hapon na nang makarating ito sa kanila. Sabay naghapunan ang pamilya at pinag-usapan na din ang gagawing pagpapagamot ng tiyahin. Pipi ito at laging sinusugod sa ospital. Isang araw, nagpaalam si Roger na mamutol na mga sanga ng mayapi sa paligid ng palaisdaan. Pinagtatanggal niya din ang mga puno ng ipil-ipil para gawing uling. May bahay sila Roger sa baryo. Doon na malagi ang tiyahin. Nang mga panahong yun, hindi na muna umuwi ang nanay at mga kapatid sa palaisdaan dahil sila ang nag-aalaga sa tiyahin. Tay, ubusin ko na po yung mga sanga ng makita kong kahoy ha. Saka bukas makalawa po, pwede ko na po ba itong isa lang na maging uling na? Tanong ni Roger. Anak, huwag kang aabot doon sa kabila ha. Hindi na sakop ng lugar natin yon. Sa kadahan-dahan, hindi natin kilala ang mga taong naroon. Balita ko may nakatirang aswang sa lugar na yon. Delikado. Nakita mo yung mga bakawan na karugtong ng palaisdaan natin. Hanggang doon lang kayo. Saka dito ka lang sa bungad Manggapas. Sasapat na yan anak. Sige po tay, pwede po bang dalhin si Mario? Para naman po malibang. Kasama din po namin si Dodong para po may makatulong kami sa pagbubuhat. O siya sige, ikaw na ang bahala anak ka. Pero ang sakin lang, ikaw ang mas maalam sa lugar. Ingatan mo ang mga kasama mo. Paalala ni Tatay Tasyo. Mag-aalas 2 ng hapon ng araw na yun. Binagtas nila ang kalaparan papunta sa palaisdaan. Ilang sandali lang, nakarating na sila sa lugar. Nagsisimula na silang manggapas nang may marinig silang sumitsit.
Nagtataka ang magpipinsan. Napagtanto nila na wala namang ibang tao sa lugar. Ipinagsawalang bahala nila yon at napansin na sobra-sobra na ang naipon nilang kahoy. Isa-isa nila itong binugkos. Sa sobrang pagkaabala, hindi na nila namalayan ang paglubog ng araw. Dito na lang siguro tayo matulog. Nasa gitna pa yung bahay natin eh. Gagawa na lang tayo ng pwedeng maiunan. Tsaka maliit na papag. Mamaya papunta na din si tatay dito. Oras na ng pagpapalit ng tubig sa bangusan eh. Wika ni Roger. Sige Noy, pwede ba tayo bang baslay ng mauulam? Nakakatuwa naman. Walang ganito sa amin eh. Natutuwang wika ni Mario. Mag-aalas 6 na mga sandaling yun. Kampante ang binata na ligtas dahil kabisado ang lugar. Ngunit nagkakamali siya. Habang sinasalansan ang mga kahoy ay nakarinig sila ng pag-ungol. Sobrang lapit lang nito sa kanilang kinaroroonan. Napatayo ang magpipinsan at nagpalinga-linga kung sino ang umuungol. Biglang may lumabas sa damuhan na isang figura ng tao. Uy sus, si tatay lang pala. Tinakot mo po kami ah. Magsisiga na po kami tay. Tapos diretso na po kami sa bahay. Wika ni Roger. Habang nagsasalita, napansin niyang hindi man lang ito sumasagot. Medyo madilim sa lugar at wala din silang dalang sulo o flashlight para makita ng malinaw ang taong papalapit sa kanila. Bigla itong umangil sa harapan nila at sinakal si Mario. Sa sobrang takot ng dalawa, napasigaw pa si Roger. Tay, wag po. Si Maria po yan, anak yan ni Tia. Tulong! Tulungan niyo po kami! Wika ni Roger. Nakangisi pa ang tatay habang sinasakmal ang bata. Halos magkandaihina ang dalawa sa sobrang takot. Ngunit may biglang sumigaw sa hindi kalayuan. Nakita pa ng binata kung paano ginutay-gutay ng aswang ang pinsan. Dali-dali silang tumakbo papunta sa tahanan. Sumisigaw ng tulong. May humahabol sa kanila. Ngunit napahinto ang dalawa nang mabusesan si Tatay Tasyo. Malayo man sa kinatatayuan, ngunit dinig nila ang pagkasa ng baril. Sabay pakawala ng dalawang putok. Nasaksihan nila ang nilalang na tila isang anino. Mabilis na naglaho. Nilapitan sila ng tatay na sobrang nag-aalala. Nanginginig pa na humahagulgol ang anak. Si Mario. Roger, nasaan ang pinsan mo? Patawarin niyo ako. Nahuli ako ng dating. Bakit hindi kayo umuwi? Kabilin-bilinan ko sa iyo, Noy. Huwag kayong lalagpa sa sakop ng lugar natin. Wika ni Tatay Tasyo. Tanging iyak na lamang ang tugon ng dalawa. Niyakap naman sila ni Tatay Tasyo. Makalipas ang ilang sandali, hinatid na ng ama ang magpinsan sa baryo. Habang pinapatahan ng ina ang mga anak, nagtawag na ng mga tanod at pulis ang ama. Hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari. Mag-aalas 10 ng gabing yun, halos buong baryo ang naglibot sa palaisdaan upang makita at mapuksa ang aswang. Ngunit nabigo ang mga ito. Baging ang kubo na malapit sa palaisdaan ay wala nang nakatira. Inipon na ng mga pulis ang mga natirang parte ng katawan ng bata. Hindi sila makapaniwala sa nangyari. Inumaga rin ang lahat sa pagroronda. Maging sa baryo at karatig nito ay naalarma din dahil sa insidente. Imbis na gumaling ang inang nagpapagamot,
Mas lumala pa ito dahil sa sobrang pagdadalamhati sa anak. Lahat ng sisi ay nabaling kay Tatay Tasyo. Tumahimik na lamang ang pamilya. Tinanggap ng ama ang paninisi ng kapatid, maging ng buong baryo. Nang minsang sumalakay ang aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.